At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit dito. At sabi po sa ating pinakaunang balita rito ay expert believes upcoming development could send XRP to the moon. Ayan, napakatindi. Kaya huwag ka munang kukurap. Habang ang lahat ay nakatingin po sa kung ano-anong meme coin, may seryosong niluluto sa Washington na pwedeng magpatingkad sa kulay ng portfolio mo. February 2026 na at ang usap-usapan sa congressional halls, hindi na lang basta crypto is risky. Ngayon ang usapan ay Digital Asset Market Clarity Act. Kung ang XRP ay isang rocket, ito na ang huling inspection bago ang launching o paglipad nito. Ngayon ay pag-usapan po natin ang problema at ang solusyon. Aminin po natin, ang crypto market nitong mga nakaraang taon ay parang divisoria tuwing Pasko. Magulo, maingay at hindi mo alam kung sino ang legit. Pero heto na, ang mga mambabatas sa Amerika ay nagmamadali na. At bakit? Kasi naiwan na sila ng ibang bansa na may malinaw na batas. Ang Market Clarity Act ay hindi ginawa para pahirapan tayo. Ginawa ito para lagyan ng boundary ang mga regulator. Para hindi na yung hula-hula kung token ba ito, security o baka naman resibo lang ng milk tea. Ngayon ay bakit po ba special si XRP dito? Bakit sa XRP ang bida? Simple lamang po mga ka-crypto. Si XRP ay parang yung estudyanteng palaging pinag-iinitan. Yan. Siya yung parang estudyanteng laging nagpapainit sa ulo ng guidance counselor kahit wala namang ginagawang masama. Dahil sa mga nakaraang legal battle, si XRP ang may pinakamaraming scar tissue pagdating sa regulation. Kaya kapag naging batas na ang bagong act na ito, si XRP ang unang makikinabang. Mawawala na ang ulap ng pagdududa. Kapag may clear rules, papasok ang clear money, yung perang galing sa malalaking institution. At hindi lang yung barya-barya natin. Pero teka lang mga ka-crypto, bago ka mag-resign sa trabaho at bumili ng mansyon, tandaan po natin, ang batas sa gobyerno ay parang pag-aantay sa reply ng crush mo, kung saan ay mabagal at nakaka-stress. May mga usapan pa tungkol sa stable coins at saka DeFi na nagpapabagal sa proseso. Pero ang mahalaga rito, ang regulatory certainty ay hindi na lang drawing. Political priority na po ito. Ang dating hadlang na regulation, ngayon ay nagiging green light na para sa mainstream adoption. Ngayon ang masasabi ko po rito ay ang susunod na kabanata ng XRP ay hindi na tungkol sa hype o tweet ng kung sino-sinong influencer. Nakasalalay na ito sa rules of the game. Sa mundo ng crypto, mas mabuting handa ka sa batas kaysa umaasa lang sa swerte. Ang tanong, nakasakay ka na ba sa rocket o tagapanood ka na naman sa gilid? At narito naman po ang ating sunod na balita rito. Kung saan sabi rito, analyst, this could be the final shakeout before 10,000 times rally. And here's why. Ayan. Grabe po talaga ang kaba ng lahat ngayon. Akala ng marami, katapusan na ng mundo dahil si Bitcoin at XRP ay parang nahulog sa bangin. Maririnig mo sa mga balita, dead na ang crypto. Scam lang yan.
Maraming retail investors ang nagpanic sell at umiyak sa gilid. Pero alam nyo ba, baka ito na ang tinatawag na final shakeout? Ano nga ba ang shakeout? Ayan, pag-usapan natin yan. Ano ba tong shakeout na ito? Isipin mo, parang bus na puno ng mga pasaherong maiingay at saka nerbyoso. Biglang nagpreno ng malakas ang driver. Yung mga hindi nakakapit ng maigi, talsik. Ang natira, yung mga veterano at may matinding kapit. Sa crypto, ang mga weak hands o yung mga emotional traders ang naglilinis ng market. Kapag wala nang masyadong nagbebenta dahil lahat ng takot ay nakalabas na, doon nagsisimula ang totoong party. History repeats itself, ika nga. Nangyari po ito noong taong 2017 at saka 2021. Matinding iyak muna bago ang matinding paldo. Ngayon bakit po ba hindi dapat basta-basta bitawan itong si XRP? Simple lamang po ang paliwanag dyan. Habang nagkakagulo po sa presyo, ang mga bangko at saka payment providers busy sa pag-integrate ng XRP ledger. Hindi ito meme coin na umaasa lang sa tweet ng isang bilyonaryo. Meron pong regulatory clarity. Yan, meron na tayong regulatory clarity. At ang supply sa mga exchanges, paunti na po ng paunti. Ibig sabihin, itinatago na ng mga whales at saka institutions ang kanilang mga holdings. Mas konting supply sa market, mas malakas ang pressure pataas kapag bumalik ang demand. Kaya ang presyong $1.50, marami ang nagsasabing ito ay discount stage lang bago ang susunod na cycle. Ayan, yung 10,000 times rally dito na sinasabi ng mga analyst, hindi naman yan magic na mangyayari bukas paggising mo. Pero sa mundo po ng crypto, ang moment of despair o yung panahon na parang wala ng pag-asa, doon madalas nabubuo ang pinakamalalaking milyonaryo. Ang market ay ginawa para ilipat ang pera mula sa mga mainipin patungo sa mga pasensyoso. Kaya ang kailangan mo lang ay disiplina at syempre tamang impormasyon. Kaya ang tanong po ngayon, kasama ka ba sa mga tumalsik sa bus? O isa ka sa mga mahigpit ang kapit para sa susunod na rally? Tandaan, sa crypto ang huling humahalakhak, siya ang may hawak ng XRP. At ayan, ito naman ang ating kasunod na balita rito. Sabi rito, XRP is extremely oversold. Here's the significance. Ayan. Alam nyo ba yung pakiramdam na parang iniwan ka na ng lahat, pati ng pag-asa mo? Ganyan na ganyan ang mood ngayon sa XRP market. Pula ang paligid, puno ng takot at parang gusto mo na lang itago ang wallet mo sa ilalim ng unan. Pero teka lang, dahil sa gitna ng iyakan, may mga technical signals na nagsasabing baka at malaking baka. Ito na ang turning point na inaantay natin. Ayon po sa analyst na si Steph is Crypto dito, si XRP ngayon ay nasa extremely oversold territory. Para sa mga hindi po techie, isipin ninyo na lang na parang rubber band ang presyo. Hinila ng sobrang layo pababa
at ngayon ay hapong-hapo na ang mga sellers. Kaya sa weekly chart, ang RSI o Relative Strength Index ng XRP ay bumagsak na po sa level na madalang lang talagang makita. Huling beses na nangyari ang ganitong ka-extreme na readings. Yan, karaniwan po ito yung mga panahon bago po maganap ang isang major recovery. Kumbaga sa workout ay sumobra na sa cardio itong si XRP, kung saan ay kailangan na nitong huminga. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga? Napakahalaga po nito mga ka-crypto kasi ang history mahilig po itong mag-copy and paste. Ang mga ganitong oversold signals sa higher time frames ay hindi po basta-basta ingay lamang. Mas may bigat ito kaysa sa mga daily fluctuations. Ibig sabihin yung selling pressure o yung gigil ng mga taong magbenta ay posible pong exhausted na o pagod na. Kapag wala nang gustong magbenta sa sobrang baba ng presyo, doon na po pumapasok ang mga smart money para mag-ipon ng tahimik. Hindi ito garantiya ng instant yaman, pero isa itong malakas na pahiwatig na baka malapit na tayo sa bottom. Pero bago po tayo mag-all-in at ibenta, pati ang aircon ninyo, kailangan po natin ng reality check dito. Ang pagiging oversold ay hindi po ticket para mag-moon agad bukas. Pwede kasing manatiling oversold ang isang asset ng matagal, lalo na kung mahina ang liquidity o may gulo sa macroeconomy. Parang yung ex mong nagsabing magbabago na siya. Kailangan muna natin ng resibo syempre. Sa crypto, ang resibo ay ang pag-reclaim ng resistance levels at paggawa ng higher lows. Hanggat wala po yan, baka hopium lang muna ang hawak natin. Ngayon ang masasabi ko po rito ay sa XRP ay nasa isang technical sensitive crossroads. Nagtatagpo po ngayon ang momentum, psychology at saka historical patterns. Marami ang takot. Pero sa crypto kung kailan pinaka-pessimistic ang lahat, dito po madalas nabubuo ang pundasyon ng susunod na malaking galaw. Disiplina at pasensya po ang kailangan natin. Kaya pasabog po tayo, ayan. At ayan naman po ang ating kasunod na balita rito. Kung saan ay sabi ay Pondit, every XRP milestone was a setup for global payments. Ayan. Akala po ng marami, sa XRP ay parang relasyon ninyo lang. Puro taas, baba, at puro drama sa presyo. Pero habang busy po ang skeptics sa pag-bash, ang XRP Ledger or XRPL ay tahimik lang na ginagawa ang plumbing ng modern finance. Hindi po ito basta crypto lamang. Ito po ang blueprint para sa global payments. Flashback po tayo sa taong 2012. Noong panahong uso pa ang Gangnam Style. Inilabas po ang XRPL sa mga panahong yan. Ayan. Habang ang ibang blockchain noon ay kasing bagal ng usad ng pag-ibig mong hindi masuklian, sa XRP ay may sub-second settlement na. Isipin mo, bago ka pa makatapos humatsing, tapos na ang transaction. Minimal fees at mabilis. Ito ang naging sandata ng Ripple para pumasok sa remittance world. Ginamit nila sa XRP bilang bridge currency para ang pagpapadala ng pera sa ibang bansa ay hindi na kailangang dumaan sa 7 bundok at 7 dagat ng mga middlemen. Pero hindi po tumigil sa mabilis lamang. Ang XRPL ay nag-evolve para sa mga bigating institution. Pumasok po ang RLUSD, ang Enterprise Ready Stablecoin.
Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga? Kasi ang mga bangko takot po sa volatility. Ayaw nila ng presyong parang roller coaster na nakakahilo. Dahil sa RLUSD at mga compliance features gaya po ng permissioned domains, kampante na ang mga regulated banks na gumamit ng blockchain. Parang binigyan mo sila ng VIP pass sa isang exclusive club na dati ay bawal sila. Ngayon diretso na silang makakapag-settle ng treasury operations ng walang kaba. Ngayon, alam nyo ba ang on-demand liquidity or ang ODL? Dito po talaga bumida itong si XRP. Ginawa nitong instant ang cross-currency transfers. Libo-libong financial institutions na ang nakasabit sa network na ito. Sabi nga ni X-Finance Bull, bawat milestone ng XRPL mula upgrades hanggang partnerships ay hindi po tsamba. Plano ito. Sinadya ito. Ginagawa nilang isang higanting highway ang mundo kung saan ang pera ay dumadaloy ng walang traffic. Kung ang internet ang nagkukonek sa impormasyon, ang XRPL naman ang siyang nagkukonek sa halaga of value. Yan. Ngayon, ang masasabi ko naman tungkol dito ay habang ang iba ay nakatingin lang sa chart ng presyo, ang XRPL ay abala sa pagiging pundasyon ng future finance. Hindi ito hype, hindi po ito utility. At sa mundo ng pera, ang may silbi ang laging nagbawagi. Kaya, ayan, pasabog po tayo ulit. At ayan ang ating sunod na balita rito. Ayon sa isang analyst, until XRP price respects this channel, it's bullish. Ayan. Hanggang sa hindi pa nire-respeto ng presyo ni XRP ang channel dito sa kanyang chart na makikita po natin mamaya ay nananatiling bullish daw ito. Kaya, ayan. Alam nyo ba, ang pag-hold ng XRP ay parang pakikipag-date lamang yan sa isang toxic na kapartner? Isang araw, sobrang saya ninyo. Kinabukasan, hindi ka na nire-replyan at biglang nag-dump. Pero, ayon po sa tanyag na analyst na si XRP Captain, wag daw tayong bibitaw. Hanggat respetado pa ang channel, bullish pa rin tayo. Ang tanong, may respeto pa ba? O kailangan na nating mag-move on? Yan mga ka-crypto, tingnan po natin yung chart ni XRP Captain dito. Ayan, yung kanyang binahaging chart dito at yung nakikita po natin na dalawang kulay puti na pababang linya dyan. Ayan po ang descending channel na tinutukoy natin kanina. Ayan, pag-usapan po natin ang kanyang chart dito. May tinatawag po tayong long-term weekly structure. Isipin nyo na lang itong parang isang slide sa playground. Kahit pababa po ang takbo, hanggat hindi lumalabas ang presyo sa magkabilang gilid ng channel, valid pa rin ang pattern. Sabi nga ni XRP Captain, yan, sabi niya rito, only diamond hands survive this type of dump. Yan, sa madaling salita, kung mabilis manginig ang tuhod mo sa tuwing nakakakita ka ng kulay red sa portfolio mo, baka pang savings account ka lang sa bangko at hindi talaga pang crypto. Ngayon, marami pong natakot nung nakaraang sell-off papunta sa lower boundary ng channel na ito. Akala ng marami, katapusan na. Pero dito sinusubok ang tinatawag nating investor conviction. Ayon po sa Lian Dao Mida, ang ganitong mga price stress ay hindi lang test sa chart,
kundi test din sa transparency ng project. Parang trust exercise yan. Pipikit ka at tatalon, umaasang sasaluhin ka ni Ripple. At sa ngayon, mukhang nasalo na naman tayo. At ayan, ito po ang resibo. Sa huling data mula sa CoinMarketCap, sa XRP ay bigla pong humataw sa $1.47. Isa po itong solid na 20.71% na pag-angat sa loob lang ng 24 oras. Ibig sabihin, nag-bounce po ang presyo eksakto sa support level ng channel na tinutukoy ni XRP Cap 10. Ang technical setup ay nananatili pong buo. Hindi po ito tsamba, ito ay market structure na nagtatrabaho para sa mga may pasensya. Ngayon, ang masasabi ko po rito ay huwag po tayo mag-focus sa daily news. Ang weekly close at ang pag-respect sa trend lines ang mas mahalaga. Kung sa XRP ay nasa loob pa rin ng channel na ito, ang bullish thesis ay buhay na buhay. Sa crypto, ang talo lang ang mga bumitaw bago ang bounce. Ang mga diamond hands o paper hands, ikaw na ang bahalang humusga sa sarili mo. At ayan na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Kung saan ay si Doom Kwok, yan, si Doom Kwok ng ECA ay nagsabing whenever XRP price action diverges, this happens. Ayan, may nag-alsa balutan sa crypto market. Habang si Bitcoin ay dahang-dahang umaakyat ng 9% sa XRP. Aba, tumalon ng mahigit 25%. 3 beses na mas mabilis. Parang lalaking nalaman na bukas na ang sale sa hardware store. Ito ang tinatawag ni Dom Kwok, siya po ang co-founder ng ECA, na decoupling. Sa madaling salita, yan po ang paghihiwalay ng landas. Ayan mga ka-crypto, sabi ni Dom Kwok, hindi po ito isang one night stand na event. Ang decoupling ay isang proseso. Isipin mo na lang na si Bitcoin at XRP ay magjowang laging magkasama sa mall. Pero nitong mga nakarang araw, sa XRP, ayaw na sumunod. Gusto na niyang mag-solo sa time zone habang si Bitcoin ay nasa grocery pa rin. Kapag paulit-ulit na nagka-diverge ang presyo o nag-iiba ang direksyon, ito ay sinyalis na unti-unti nang nagiging independent si XRP. Hindi ito tsamba, ito ay gradual development. Ayon kay Kwok, mas mahalaga ang consistency ng paghiwalay kaysa sa isang malaking talon lamang. Pero syempre, sa crypto, hindi po mawawala ang mga crooked ng buhay natin. Yan, crooked. May mga nagsasabi na, hoy, chill ka lang, Dom. Ang argument ng iba ay mas malaki lang ang tinalon ni XRP ngayon kasi mas malalim ang hinulog niya sa nakalipas na araw. Parang bola lang yan. Kapag mas malakas ang bagsak, mas mataas ang talbog. Sabi nga ng user na si Johnny Crackcorn dito, yan ay bago raw ang 25% gain na yan, ay mas matindi rin ang binagsak ni XRP kumpara sa ibang mga coins. Kumbaga, naghahabol lang siya sa klase para hindi bumagsak sa exam. Ngayon ay bakit po ba ito mahalaga para sa atin? Yan, bakit natin dapat pakinggan ito? Simple lamang po mga ka-crypto. Kapag ang isang asset tulad ng XRP ay tuluyan ng nag-decouple kay Bitcoin, ibig sabihin ay hindi na po siya alipin ng galaw ni Bitcoin. Kapag bumagsak si Bitcoin, may chance
na hindi po sumama si XRP sa hukay. Kaya ayan po ang pinag-aawayan ng mga eksperto ngayon. Isang pangmatagalang paglaya ba ito o rebound lang pagkatapos ng matinding lagnat? Ang data po ni Dom Kwok ay malinaw. May pattern ng paghihiwalay. Pero ang tanong ng market, may sapat na ba itong baon para tuluyan ng mag-solo flight? Ngayon, masasabi ko po rito ay ang crypto ay parang weather dito sa Pilipinas. Pabago-bago. Pero sa XRP ay nagpapakita ng sariling diskarte. Siya po ay nagpapakita ng kanyang sariling diskarte kung sana isang bagay na hindi dapat natin baliwalain. Kaya abangan po natin kung ito na nga ba ang great divorce ng dalawang higante. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood.